Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula October to December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last day. Advance Happy Halloween nga pala at Merry Christmas! So may celebration na maaring mangyayari. Probably may kinalaman sa authority. So promotion. Para sa iba sa inyo. Award. Yun. Ay posible. Celebration. Pwede rin naman yung magse-celebrate ay someone na senior na. 60 pataas ang edad. Lalaki. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa sitwasyon nyo. O baka, kung hindi to celebration, magiging inspired yung iba sa inyo. So, sa madaling salita, magiging masaya. Siguro, reconciliation ay posible. Lalo na sa magkakapamilya, karelasyon, kapitbahay. Yun nasa community ba? Magkakalapit lang sila. Pwede rin. O engagement. O literal na wedding na siguro to ay posible. Sa October to December 2024 para sa iba sa inyo. Lalo na siguro kung Aries yung mapapangasawa. O may Aries sa Sun, Moon, Rising. Placement. Anyways, punta na tayo dito. O pwede rin namang babalik ulit yung control sa buhay nila. Kaya magse-celebrate, control, structure, o stability. Wow, ito maganda. Yung good fortune ay may kinalaman sa faithfulness. Overall na to. Faithfulness sa workplace o sa faithfulness sa career at relasyon. Basta may kinalaman sa commitment, ayan. Nandyan ang good fortune. Ibang senaryo. Actually, hindi lang naman to sa career, relationship. Pwede rin naman sa friendship to. So, baka maging in a relationship na yung mga single. Reconciliation naman kung nagkaka-problema yung mga in a relationship. Kung wala namang problema, di ganun pa rin. May fidelity. Okay? Sa mga in a relationship.
Kung friendship to, edi nandun pa rin ang trust. Asahan na hindi kayo ibe-betray ng inyong mga kaibigan kung single at ayaw ng karelasyon. O pwede rin naman yung friend. Friend o karelasyon o ka-workmate ay magbigay ng gift o money sa iba sa inyo. Baka regalo na to dahil magki-Christmas eh. O tutulungan kayo nila in times of crisis. Pero new love, new job. Posible, oh. Saka ano, magiging somewhat lucky. Hindi dahil sa sarili nyo, kundi sa tulong ng ibang tao. Ganyan. Anyways, mahaba pa ang oras, kaya dagdagan natin. So, asahan natin na may big change na maaaring mangyari para sa iba sa inyo. Tulad nga ng sabi ko dito, promotion, umuulit lang dito. Oh. So, malaki ang possibility talaga na yung iba sa inyo ay mapopromote, magkakaroon ng award, reward sa 3 buwan na to. May ma-achieve yung iba sa inyo eh magiging somewhat successful. Ano pa ba? Sabihin natin may iba sa inyo. Either crush nila to o karelasyon mismo. At gusto nilang mag-eyeball o mag-meet ulit. Posible. Posible sa October to December 2024 para sa iba sa inyo. Manalo sa any form of gambling. Pwede. Pero syempre, moderation is the key. Okay? Wag taya ng taya. Diyos ko po. Tama lang isa lang per month. Hanggang sa manalo. Kasi nakakatakot kapag taya ka ng taya, tapos puro talo, tapos gusto mong bawiin. So, lalo kang malulugmok pag ganun. Dapat may moderation. Okay? So, try lang. Isang try lang. Pwede na yun. Per month. Ano pa ba? Parang may matatarget kasi yung iba sa inyo. So, quota siguro o anything na parang dream, ambition, mission, objective. Yung iba eh. So, kung ang target ay magka-relasyon, magkabalikan sila ng jowa niya, maayos pa ang problema kung in a relationship, pwede. Anyways, punta na tayo dito sa last deck. Ito ang last deck natin. Babasahin ko na lang. Dali naman ito intindihin. Kukuha lang ako dito ng 3 o 5. Mga maganda. 3 na lang. Third party. Parang sa lahat ng ginawa kong reading, dito lang lumabas to. Okay? Doon lang talaga. I mean, dito lang. Sa lahat, from Aries to Capricorn, wala to. Kahit dun sa ginawa ko na 12 zodiac signs, saan ba yung huli kong ginawa? Sa weekly. Ito rin yung ginamit ko eh.
Walang lumabas. As in, yun lang to lumabas. Oh. Dito pa sa inyo. Third party situation. Other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. So, hindi naman to necessarily third party na karelasyon. Pag sinabi mo kasing third party, marami, pwedeng ibang tao. Magulang, kapatid, kaibigan, katrabaho, as in, ibang tao outside ng relasyon na pwedeng makaapekto sa relasyon ng iba sa inyo. Beware. Oh, dalawa na pala to. Oh. So, ito muna. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for our relationship to be sustainable. So, para daw mag-work ang relasyon, ay kailangan ng balance sa pagitan ng physical, emotional, at spiritual intimacy. Ito. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. So, pag ito yung basehan, distance. Pwedeng sa relasyon talaga to. Pwedeng sa ex. O magkarelasyon na napahiwalay sa isa't isa dahil kailangan mag-work, di ba? Mag-abroad. So, again, pwede to sa mag-ex o sa magkarelasyon na napahiwalay dahil sa work. Na para bang necessary nga daw para mag-grow ang relasyon, itong distance. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.